Sermon ang inabot ng isang motorista matapos tumakas sa traffic violation dahil sa pagdaan sa bus lane sa may bahagi ng EDSA Shaw Boulevard. Kaya nga, bakit nyo ba itinuro sa inyo? Na pag nihulihin ka, tumakbo ka? Paliwanag niya kung bakit siya tumakas, natakot umano siya dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na mahuli. Bukod sa mga ordinaryong motorista, ilan din sa mga nahuhuli ay mga otoridad o nasa gobyerno. Pinara naman ng mga MMDA enforcer ang isang government vehicle na ito matapos dumaan sa bus lane. Imbes na huminto, tumakas ang driver. Sinubukan pa siyang habulin ng mga enforcer at kalaunan ay huminto naman sa laybay. Dito na sila nagkasagutan ng enforcer. Ang laki na respeto namin sa inyo. Pero sa aming MMDA na uniforme, hindi kayo marunong respeto. Sa inyo, sir, huwag kang sumigaw sa akin. Huwag mo kong sigawan. Nag-respeto kasi, sir. Kung hindi kita na-respeto, hindi ako hihinto dito, sir, ha? Nagkatensyon din sa pagitan ni MMDA Task Force Special Operations Head Edison Bong Nebrija at ng isang pasahero matapos silang pinara dahil sa pagdaan sa bus lane. Ano mali? Tingnan mo, ilan yung operation? Sige ha. Sige. Ano confidence ako? Hindi siya dumaan ng bus line. Okay. So, anong gagawin ko Okay. sa inyo kapag Kaya mali nga, kayo? mami, sabi ko nga Anong sa inyo, antayin gagawin nyo. ko kung mali kayo at nasira yung trabaho ko? Antayin nyo po kung gusto nyo. Ginit kasi ng pasahero na hindi sila dumaan sa bus lane. Nakakalungkot. Kami naman dito nagpapatupad ng batas. Wala naman kaming kotong dito, wala kaming payola. Anong ikakatakot mo? Pero you do not tell us what to do. And do not run away. Sermon ang inabot ng isang motorista matapos tumakas sa traffic violation dahil sa pagdaan sa bus lane sa may bahagi ng EDSA Shaw Boulevard. Paliwanag niya kung bakit siya tumakas, natakot umano siya dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na mahuli. Kaya nga, bakit nyo ba itinuro sa inyo? Na pag nihulihin ka, tumakbo ka? Ano, mas magaling... Nagkatensyon din sa pagitan ni MMDA Task Force Special Operations Head Edison Bong Nebrija at ng isang pasahero matapos silang pinara dahil sa pagdaan sa bus lane. Iginit kasi ng pasahero na hindi sila dumaan sa bus lane. Ano mali? Tingnan mo, ilan yung operation? Sige ha. Sige. Ano confidence ako? Hindi siya dumaan ng bus line. Okay. So, anong gagawin ko Okay. sa inyo kapag Kaya mali nga, kayo? mami, sabi ko nga Anong sa inyo, antayin gagawin nyo. ko kung mali kayo at nasira yung trabaho ko? Antayin nyo po kung gusto nyo. Pinara naman ng mga MMDA enforcer ang isang government vehicle na ito matapos dumaan sa bus lane. Imbes na huminto, tumakas ang driver. Sinubukan pa siyang habulin ng mga enforcer at kalaunan ay huminto naman sa laybay. Dito na sila nagkasagutan ng enforcer. Ang laki na respeto namin sa inyo. Pero sa aming MMDA na uniforme, hindi kayo marunong respeto. Sa inyo, sir, huwag kang sumigaw sa akin. Huwag mo kong sigawan. Nag-respeto kasi, sir. Kung hindi kita na-respeto, hindi ako hihinto dito, sir, ha? Dito ako huminto. Nitong mga nagdaang araw, mas pinaigting ng MMDA ang kanilang kampanya laban sa mga pasaway na motorista na dumadaan sa EDSA bus lane kahit bawal. Ilang araw yan bago ang pagpapatupad ng mas mataas at mas mabigat na parusa. Bukod sa mga ordinaryong motorista, ilan din sa mga nahuhuli ay mga otoridad o nasa gobyerno. Sabi ni Nebrija, ikinalungkot niya ang mga pangyayari. Nakakalungkot na they do not have respect for the enforcers. Nakakalungkot. Kami naman dito nagpapatupad ng batas. Wala naman kaming kotong dito, wala kaming payola. Anong ikakatakot mo? Pero you do not tell us what to do. And do not run away. Simula Lunes, 13 ng Nobyembre, ipatutupad na ang mas mabigat na parusa laban sa mga iligal na daraan sa EDSA bus lane. Mula 1,000 pesos, magiging 5,000 pesos na ang multa para sa first offense. 10,000 pesos at isang buwang suspensyon ng lisensya at sasailalim sa seminar para naman sa second offense. 20,000 pesos at isang taong suspensyon ng lisensya para sa third offense habang 30,000 pesos at tuluyang pagkansela ng lisensya para sa fourth offense. I hope this will be the last intensified operations. Kasi mabigat yung 5,000. If you haven't learned from what we are doing and forcing this week, you might be penalized next week. And that will hurt.